na 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 na. Tawagin mo ang pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusang mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, kung harangin aking dinadaanan, huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo magkasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Nagkalang panahon di ako nagsalita dahil ang Okay, hello and welcome mga kapatid sa Russia TV, at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGU at Seventh-day Adventist Church. At ngayon ay September 21, alas 8 ng gabi. At ang topic na pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13. So dito patutunayan ng affirmative na ang tipan na niluma sa Hebrew 8 verse 13 ay ang 10 utos. So siguro mamaya basahin nyo kung ano yung nilalaman niyan ng Hebrew 8:13. At yun na nga, ating affirmative si Samuel Tahuda ng MCGU, negative naman si Rod Lopez ng Seventh-day Adventist Church. So bago natin simulan ang ating debate, syempre ito muna yung ating setup ng debate. At setup ng debate ay meron tayong 10 minutes first presentation. Meron din tayong 7 minutes na first cross sa negative, at same din sa negative, first stand 10 minutes, 7 minutes sa first cross, at 10 minutes din sa rebuttal stand, 7 minutes naman sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative.
At ang ating rules na gagamitin, yung ating standard rules. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. At either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. So rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot muna doon sa pagpipilian bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At kung hindi niya sasagutin, this is the rule number 3, yung tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag bakit niya hindi sinasagot ang tanong. At yun na yung pinakasagot niya doon sa tinatanong. So 10 seconds lang yan. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. So syempre kung meron tayong tanong na saan mababasa Bible, chapter and verse, nire-require natin yung sinasabi na chapter and verse. Kung wala, pwede namang magpaliwanag ng 10 seconds or gagamitin niya yung 20 seconds. So rule number 5 natin, sa first stand doon lang pwedeng magtanong sa nilatag ng tutunggali. At kung tinatanggi niya na nilatag niya yan, automatic next question, wala nang objection. At sa rebuttal doon ay tanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, syempre may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang pwedeng magpaliwanag at hindi na sunod-sunod. So sa final conclusion, no objection doon. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan any na atake, physical at mga pagmumura na nakasanayan or masakit na salita. So kasama na dito syempre yung out of topic. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, hindi po natin papayagang maitanong yan kahit pa sumasang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, isa po akong Catholic. Ako po yung moderator, tatayong moderator sa gabi na ito. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po ako sa mga nabanggit na rules and regulation po natin sa debate na to. Okay. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon, brother. Okay, so thank you. At before natin simulan ng ating debate, shoutout muna sa ating nasa live dyan. Please share yung ating live streaming dahil napakaganda ang topic ngayon. Napaka-focus dito sa Hebrew 8 verse 13. So bibigyan ko ng panahon magpakilala yung ating affirmative at ano nga ba itong MCGU din syempre, at ano yung inaasahan mo sa gabing ito, Mr. Affirmative. So pakilala ka, bro. Okay, magandang gabi po sa lahat. No, ako po si Samuel Tahoda ng MCGU. Ang MCGU po, ang kahulugan po noon ay Members Church of God Universal. So kami po dito ay naninindigan po sa tema namin sa gabing ito na yun pong niluma sa Hebreo 8:13, yan po ay ang 10 utos. So yan po ang patutunayan ko sa inyo ngayong gabi gamit ang mga talata po sa Biblia at hindi puro salita po lamang. So yan lang po muna at salamat. Okay, so that is Samuel Tahuda ng MCGU, no? At syempre si ating negative naman, pakilala ka, bro. Magandang gabi sa lahat ng makakasaksi sa talakayan namin ni Brother Sam tungkol sa Book of Hebrews, chapter 8, verse 13. Ako po ay kaanib ng Balayan Batangas Church. Nagbigay po ng challenge si Brother Sam sa akin na talakayin namin ang talatang ito. Hindi ko naman po siya mapahindihan. Ang niyo pong lingkod ay born Seventh-day Adventist. Ako po ay nandito para makipagtalakayan kay Brother Sam. Hindi po ako representative ng Balayan Batangas Church. Hindi rin po ako representative ng pamunuan ng Seventh-day Adventist Church. Ang akin pong kaalaman ay sarili ko lamang kuro-kuro ayon sa liwanag dumating sa akin sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral sa banal na kasulatan. Ang patutunayan ni Brother Sam, ang New Covenant na binabanggit sa Hebrew chapter 8 verse 13 ay ang 10 Commandments.
Inuulit ko po, ang burden of proof ay na kay Brother San. Maraming salamat po. Okay, at shoutout pala sa ating mga nasa live. Si Jenny Lynn, shoutout sa iyo. Kay Agila Eagle, nanonood sila. Si Sumalinog Ariel, magandang gabi bro. Ayan, anong topic daw? Dito nga sa Hebrew 8 verse 13. Kay Gaya, Asis, yung ating kapatid, kasama sa Templar. Si Maui, napakagandang topic. 5 bro Rod Lopez, shoutout kay Loida Inaguas. Ano yung MCGU members, Church of God Universal po yan. Si Reg, shoutout sa iyo bro Reg, kaibigan natin to. At si Ruben Nabal, si Rocky Tulog ng Advent Biblical Ministry. So nagpapa-shoutout sa kanya. So ito na mga kapatid, sisimulan na natin ang ating debate. At ulit ang topic na patutunayan ay patutunayan ko na ang tipan na niluma sa Hebrew 8 verse 13 ay ang 10 utos. 10 minutes para sa iyo Samuel. Your time start now bro. Okay, maraming salamat po, no, at wala po tayong sasayangin minuto dahil 10 minutes lang yung presentation natin. So unang-una po yung yan pong paksa namin ay ito pong nakasulat sa Hebrews 8:13. So ang sabi po sa talatang ito, so dito po magamit pa ako ng Bible sa aking cellphone, dito ko na lang babasahin. So kung maaari din, pakisundan nyo na lang po sa inyong mga Biblia dyan sa inyo. So sabi po dito sa Hebrews 8:13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Tatapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So dito po sa talatang ito, maliwanag po na meron pong dalawang tipan na binabanggit, no? Merong tinatawag na unang tipan at siyempre merong pangalawang tipan. So ang pagkakaiba lamang po nila dito ay yun daw pong unang tipan, yun daw po ay niluma na dahil meron na nga pong bago na kapalit. Di po ba? So ngayon, para maalaman natin po kung ano po yung unang tipan na binabanggit dyan na niluma na, basahin po muna natin yung mga nakapalibot na sitas, no? Para maalaman natin kung kanino binigay yung unang tipan na niluma, kung saan yang binigay yung unang tipan na niluma, at sa kung kailan, no, binigay. Kasi importante po kasi na malaman natin yung mga bagay na yan para hindi tayo mang hula-hula lamang, no, kung ano ba talaga yung tipan na tinutukoy dyan na niluma. Kasi po, pagka sa Biblia ang ating pag-uusapan, marami pong tipan, di po ba? Meron pong tipan na ibinigay kay Abraham, merong tipan na ibinigay kay Noe, merong tipan na ibinigay kay Moises, merong tipan na ibinigay kay David, no? At iba pa, no? So, sa gabing pong ito, kumbaga aalamin natin, no? Sa mga tipan na nabanggit ko at sa iba pa, no? Alin doon yung tinutukoy kaya ni San Pablo na sinabi niya unang tipan na niluma. So, umpisahan po natin sa verse 6 ang pagbabasa, no? Sa Hebrews 8:6, basahin po muna natin hanggang sa 13, no? Tuloy-tuloy lang natin ang basa. So, Brother Rasha, kung masundan mo ako, 8:16 hanggang 13, babasahin natin. Sabi dito, datapot ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Verse 7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pagkikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan, at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pagkikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. 11, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na magsasabihing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalitliitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. 12,
sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sa 13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So sa mga talata po na nabanggit natin, no? So kung titingnan po natin yung lugar, no, na tinutukoy diyan, no? Especially no, kung babasahin natin yung number 9, ang sabi dito, no, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, no? So ang tipan pala na tinutukoy sa 8:13 na niluma ay yun palang tipan na ibinigay sa mga Israelita nung panahon na sila ay kinuha ng Diyos mula sa Ehipto. No? So, ngayon, kumbaga, meron na tayong isang hint, no, para malaman natin kung anong tipan yung niluma, no, 'di ba? So, ang ano pala, ang kumbaga, kung kailan pala binigay itong tipan na ito, na sinabing unang tipan na niluma, ito yung panahon na kung saan sila ay kinuha ng Diyos mula sa Ehipto, no? Sino ang binigyan, no? At kung itutuloy natin ang pagbasa, 'di ba? Sapagkat sa verse 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gawin sa kabahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. So, yun palang tipan na ibinigay, no? Pagkalabas nila sa Ehipto, ayun pala yung tipan na ibinigay din niya sa Israel. Di po ba? Lumabas sila sa Ehipto, pumunta sa Israel, doon ibinigay yung tipan. So, sa magitan ng mga talatang iyan, ay naalaman na po natin yung dalawang, di po ba, yung dalawang importanteng mga bagay, no? Para maalaman natin kung ano yung tipan na niluma. So, dito, makikita natin, no, kung iimbestagahan natin sa Biblia, so yung tipan pala na tinutukoy, sino ba ang binigyan nito kung ating alamin, no? Gaya ng sabi ko kanina, merong tipan ang Diyos na ibinigay kay Abraham. Pero si Abraham hindi naman kasama dun sa nag-Exodus, di ba? Yung lumabas sila sa ano. So, wala po siya sa usaping iyon, di po ba? Yung time na existence ni Abraham ay hindi yung time na umalis sila sa Ehipto. So, kumbaga, doon pa lang makikita natin na walang kinalaman dito yung tipan kay Abraham. Yung tipan naman kay Noe, di po ba? Di ba may tipan ang Diyos kay Noe? Si Noe, lalo na, di po ba? Malayo din yung time niya, hindi rin yan yung time na kung saan ay umalis sila sa Ehipto. Pero yung tipan niya kay Moises, yung ibinigay niya kay Moises, sino ba si Moises? Di ba siya yung ginawang leader nila noon nung sila ay lumabas sa Ehipto? So ano yung tipan na ibinigay kay Moises? No? Dahil yun yung tipan na kung saan sakto sa binabanggit sa mga talatang ito. No? Tipan na kung saan ang sabi, ibinigay sa kanilang mga magulang pagkalabas nila sa Ehipto. No? Ibinigay sa Israel. Ngayon, alamin po natin sa Biblia, ano po ba yung tipan na ibinigay kay Moises? Dahil ang sabi, dito sa talata ni San Pablo, yun yung tipan na sinasabi niya na unang tipan na binigay sa kanila tapos niluma na pagdating sa 8:13. So ano po ang tipan na ibinigay kay Moises? Alamin po natin, no, sa Biblia. So dito po sa Deuteronomy 4:13, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito, no, sundan niyo po yung sitas, Deuteronomy 4:13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So maliwanag po na ang tipan pala na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita pagkailabas nila sa Ehipto ay ang 10 utos at ang tipan na ito isinulat sa 2 tapyas na bato. Kaya ang sabi doon, no, ang tipan na bago na kanyang gagawin, hindi na po sa bato isasulat. Kasi yung unang tipan na ang sabi ay niluma na at magwawakas na, no, aalisin na, yun ay isinulat sa bato. Pero ang bagong tipan, nakapalit doon sa luma, yun ay isusulat na sa puso. So yun po yung comparison, di po ba, ng mga tipan, no? So iba po yung binigay kay Moises, yan po yung 10 utos. So yan po mismo yung sinasabi na tipan na niluma. Iba naman yung tipan na sinasabing bago. Bakit po natin nasabi na iba? So balikan po natin yung Hebrew 8:6. Ano po ang sabi? So sabi dito, datapot ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling. O di po ba?
So, ang binabanggit dito na siya, ito ay walang iba kundi si Kristo. Ang sabi, si Kristo, siya ay tagapamagitan sa tipang lalong magaling. Pagka po sinabi nating lalong magaling, hindi po yan kapantay doon sa nauna lang. Di ba? Halimbawa, pagka dalawa kayo, no? So, kapag sinabing lalong magaling, higit siya kaysa doon sa iba. Di ba? So, dyan pa lang, makikita natin yung punto na magkaiba nga yung sinasabing tipan nung una. Dahil ang tipan nung una, ang 10 utos, ibinigay sa mga Israelita. Pero ngayon, pagdating kay Kristo, meron ng bagong tipan. At ang tipan na ito, ang sabi, ito'y lalong mabuti, lalong magaling. So, ibig sabihin, higit po ito kaysa doon sa tipan na ibinigay sa kanila. Kung ang ibinigay man sa kanila noon ay mabuti, ito namang tipan, no? Ngayon na siyang ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo, ito ay mas mabuti or higit pa sa kanila. Nang sa gayon ay mahigitan naman natin yung katwiran ng mga eskriba at parisiyo nung una na sumusunod sa tipan na lumang tipan. Kaya nga ang sabi dito ni Kristo, Mateo 5:20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parisiyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So, dapat pala talaga nahigitan natin yung sinusunod nila. Kaya yung tipan na bago, mas mabuti yun kaysa kanila. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Samuel Tahuda ng MCGU. At dako tayo sa ating pagtatanong ng negative. Bro Rod ng Seventh-day Adventist. 7 minutes bro, your time start now. Brother Sam, anong Bible translation ang ginamit mo sa Book of Hebrews chapter 8 verse 13? Ito yung Tagalog, ang Biblia, I think it's a KJV na translation nito, galing sa KJV. Sumasang-ayon ka ba na ang Ten Commandments ay pwede ring tawagin ang moral law, divine law of God, o Decalogue? Hindi po, kasi kapag sinabing law kasi, ay binubuo yan ng utos, tapos palatuntunan at saka hatol. Hindi mo matawag na law yan, pagka-utos lang po yan. Dahil yung utos, part ng law. Kapag sinabing law, kabuuan na yan, no, utos, palatuntunan, hatol, yan yung law. Next question. So, hindi ka sumasang-ayon na ang Ten Commandments ay moral law, divine law? Yes. Yeah, technically, yes, hindi ako sumasang-ayon dahil gaya nga ng sabi ko, kapag sinabing law, yan ay kabuuan, no? Merong utos, merong palatuntunan, merong hatol. Yan, pagka magkasama yan, law yan. Pero kung isa lang ang nandyan, halimbawa utos lang, hindi yan matawag na law, kundi utos lang yan. Ang utos, part ng law. So part lang siya, hindi siya law talaga, kundi part lang. Kanino pinapatungkol ng sumulat ang Book of Hebrews? Okay, so para po sa atin yan, kasi yung mga sulat naman kasi para sa mga dinatnan, no, gaya nga ng sabi sa Psalms 102 verse 18, ito yung susulat na ukol sa lahing kasunod. So para po sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo at para rin po sa inyo sana, kung sana inyong tanggapin. So na yan po ay niluma na kasi pinalitan na po yan ng bago. Pinapatunayan mo ba na ang Decalogue or Ten Commandments ay ready to vanish away sa Book of Hebrews chapter 8 verse 13? Yan po exactly, no, yung pinapatunayan ko kanina dahil yan pong Ten Commandments, yan po yung unang tipan na sinasabing niluma na kasi meron nga pong bago na kapalit. Yung bago na kapalit, hindi yun yung kabaliktaran na, kundi yun ay mas mabuti at mas magaling doon sa 10 na sinasabi ninyo. Ano ang approximate date na nasulat ang Book of Hebrews and by extension, Hebrews chapter 8 verse 13? Kung approximate na natanong mo, so siguro nasa around 70 yan kasi si Paul naman is nabubuhay na siya nung nabubuhay si Kristo eh. Magkasing edad lang sila halos ni Kristo si San Pablo. So around 70 siguro yan. 70 AD. Sigurado ka ba na si Apostol Pablo ang sumulat ng Book of Hebrews? Hindi siya technically, no, yung kamay, kasi meron siya mga sekretary, katulad na lamang ng sulat niya sa Roma, 'di ba? Yung sulat niya sa Roma, ang sumulat niyan si Tercio, 'di ba? Pero yun ay kumbaga under sa kanyang supervision, kumbaga siya yung nagutos na gawin yan, isulat po yan. So, kaya sa kanya pa rin naka-credit.
So sigurado ka na si Apostol Pablo nanggaling yung kabuuan ng Book of Hebrews. Sigurado ka. Yes, dahil sa gaya nga ng sabi ko, yan po ay under sa kanyang supervision, no? Yung mga ano po nila dyan, sinulat po nila dyan. So, hindi yun nangangahulugan na hindi yung sariling kamay niya ang ginamit, is hindi na sa kanya. Katulad na nga po ng sinabi ko, yung sa Roma, kapag babasahin mo yung Roma, si Tertio po ang sumulat niyan. Pero under by supervision of Paul. Ano ang definition mo sa word obsolete sa Hebrew chapter 8 verse 13? So, dito, 'di ba, ang sabi, pagka obsolete na, so ibig sabihin, ano na po siya, kumbaga outdated na po siya. So, ibig sabihin, hindi na po yan yung, kumbaga, pinapatupad or pinapagawa sa ngayon kasi obsolete na ngayon eh. Outdated na, meron ng bago updated. Doon tayo sa updated. Huwag sa outdated. Ang suot mo bang damit ngayon ay bago o luma? Ano to po yung tanong niya? Ang sige. Ang suot mo bang damit ngayon ay bago o luma? Damit ko raw? Medyo bago pa naman to, hindi masyadong luma. Bago. Pero Pero ginagamit mo pa rin. Yes, may parang medyo irrelevant yata yung tanong. Ano to, sa amin tong organisasyon eh. 2021 to, sa organisasyon namin to, bilang technician. Ano ang definition mo sa word new? New. So, kapag sinabing new, ibig sabihin, bago po yan, no? So, halimbawa, sa kanila noon, na kung saan yung ang kanilang naabutan noong una, ay yung lumang tipan, yung 10 utos, ngayon na merong ipinakilala sa kanila na iba doon, siyempre bago yun sa kanila. Kaya sabi niya, bago. Di ba ba? Kasi bago yan sa kanila, di ba? Next question. So, ready to vanish away in the process of being vanished, sumasang-ayon ka ba? Yes, kasi sa panahon kasi na yan, meron pa kasing iba na hindi pa talaga naabot ng kanilang pangangaral kasi wala naman silang internet na katulad ngayon, di ba, na pwede mong i-broadcast sa lahat, sa radyo, sa TV, para mabalitaan nila na binago na. So, sa kanila nun, manual kasi sila, di ba, palakad-lakad. So, hindi talaga nila, kumbaga, kayang abutin lahat, no? Para may balita agad-agad yung pagbabagong nagaganap. So, meron pang iba na ano, kaya yun yung inaabot nila. So, cease to exist has not happened yet in Hebrews chapter 8 verse 13. Yes, the moment na sinulat nila yan, di ba? So, meron pang iba na sumusunod at yun nga yung gusto nilang abutin din para mabalitaan nila yung bago, no? Kasi yan nga yung ipinapamalitaan nila, di ba? Yan yung dahilan na kung saan sila inutusan na humayo kayo, ibalita ninyo itong bago, di po ba? So, yan po yung rason. Kaya doon po tayo sa bago, po tayo sa luma. Hira na nga, no? Based on your understanding of Hebrews chapter 8 verse 13, ang Decalogue, including the Sabbath commandment, was in existence and being obeyed from the Old Testament times up to and until Hebrews chapter 8 verse 13. Yes or no? Yes, doon sa mga taong hindi sumusunod kay Kristo kasi nga iba yung sinusunod nila kaya nananatili sila doon sa luma, di po ba? Kagaya ng mga Escriba at Pariseo, hanggang ngayon na sumusunod sila eh. Hindi sila tagasunod ni Kristo. Okay, so Pero dyan, kung Kristiyano ka, time. So dyan natatapos ang first cross ng ating negative. So magsha-shoutout muna ako dito kay Amy Alfonso, shoutout na marami sa iyo. Lagi-lagi yan. Kay Aladin Gregorio, kay Riowel Celebran, sabi niya, "Hoy bro Samuel, balik-balik talaga ang paghina mo dyan. Noon nga ang 10 Commandments na sa bato, binago na yan, nakasulat na sa puso. Hindi ang 10 Commandments ang binago ang sinulatan. Okay, noon sa bato. Ngayon sa puso yan ng bagong Hebrew 10 verse 10. Shoutout din kay Avila Leonard, ikaw na rin ang nagsabi na maraming tipan ang Diyos. Kaya sablay ang unawa mo sa na 10 utos yung nilimutang tipan. Levitical law yung nilimutan na o ceremonial. Ang haba ng mga ano nila. Shoutout din kay Latosa Garnado.
Ang Hebrew 8 ay sinabi sa mga taga-Israel. Shoutout din kay Imelda Joel Thompson. Ayan, shoutout kay Aladdin, watching daw siya. At kay Rocky Tulog. Ayan, shoutout. Yung affirmative ay nakabase sa salitang tipan sa Hebrew 8:13. Diyan siya nagbase. Tama naman sana. Pero ang problema, ang salitang tipan ay wala sa original Greek. At yan ay supplied lang ng translator. So mahaba yung mga comment nila. Pakibasa na lang. Shoutout ng malaki kay Ruben Naval. Magaling din pala itong si Sam. Sabi niya si Akay Marpishem. So tuloy-tuloy tayo mga bro. Dito tayo sa negative stand. At Brother Rod ng Seventh Day Adventist. Your time start now. Salamat, Brother Russia. The book of Hebrews was written to the newly converted Jewish Christians. The author is unknown. And the author knew that they have great knowledge of the Old Testament scriptures. The book is emphasizing the superiority of Jesus compared to the Old Testament. His superiority to the angels because of his divine nature, his superiority to the Levitical priests, he is the high priest, his superiority as sacrificial offering, his superiority to everyone else, and that he is the radiance of God's glory. The book was written 25 to 30 years after Jesus' resurrection. Chapter 8 deals mainly with Jesus as our high priest, who is perfect and sinless, doing his ministry in heaven, despite not being from the lineage of the tribe of Levites. The ministry is much more better and much more superior than the ministry of Moses and other Levitical priests here on earth. The earthly sanctuary was exactly the same picture image of heavenly sanctuary in heaven. There are shadows of heavenly things when it comes to temple and sacrifices. The sanctuary has the courtyard and the two compartments, the holy and the most holy place. Brother Sam, in his presentation, believes that the Ten Commandments is getting old and ready to vanish away in chapter 8, verse 13. If that is the case, then it was still in existence at the time the book of Hebrews was written, including the Sabbath commandment. It also shows that Jesus' followers and his apostles and the synoptic gospel books written before the book of Hebrews kept the Sabbath commandment. Sa pagkaunawa ko, ang Ten Commandments ay divine law galing sa Panginoon. Ang tinutukoy dito, wala akong nakikita sa book of Hebrews chapter 8 na mayroong kamalian ito na dapat nating huwag sundin sa ating pamumuhay. The fault was not in the law. The fault was with the children of Israel. They broke the law, as what it says in verse 8. They became unfaithful to God. The pronoun them in verse 8 does not refer to the Ten Commandments. The pronoun them refers to the people of Israel. Again, the problem is not the law. So verse 8, the author of the book of Hebrews quoted the prophet Jeremiah. The Lord said that he will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Same chapter sa verse 13, sinasabi ni Brother Sam na ang old or first covenant ay 10 commandments. It does not make any sense. Kung papaniwalaan natin si Brother Sam, ibig niyang sabihin ay sa book of Hebrews na abrogate ang 10 commandments. Sa pagkaunawa ko, ang Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34 ay messianic prophecy. Hindi pa ito nangyayari sa ating kapanahunan dahil may mga distinctive characteristics ang New Covenant. Hindi ito agreement between two parties. Unilateral covenant ito katulad ng Noahic Covenant and Abrahamic Covenant. Three better promises are mentioned here. I will put my laws in their hearts and minds. All shall know me, and I will remember their sins no more. Sa Ezekiel 36 verses 26 and 27, ganito ang sabi ng Panginoon sa house of Israel. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you your heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and careful to keep my laws.
Sa katuparan ng New Covenant, I will put my laws and my decrees within them. I will write in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Instead of externalizing the law, like what happened in Mount Sinai, his law will be internalized in hearts and minds of his people. This has not happened yet. There are so many around the world that are still rejecting his laws, decrees, and instructions, and one of them is by the Son. Sa katuparan ng New Covenant, this is what God said. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and iniquities will I remember no more. This has not happened yet. The pastors, the ministers, the priests, and the rabbis, they're still preaching and teaching others about their beliefs and convictions. They have different understandings of who God is. And for us, we are still here right now with two opposing views, arguing about what is biblically right and what is biblically wrong. The author of the book of Hebrews quoted in the book of Jeremiah. Kung unawaan natin, the author was really saying that those animal sacrifices, gifts, ordinances, the Levitical priesthoods ay tumutungkol sa coming of the Messiah, which is none other than our Lord Jesus Christ. Si Kristo lamang ating daan patungo sa buhay na walang hanggan. He is the way, the truth, and the life. The author of the book of Hebrews is reassuring the newly convert Christians, telling them to be strong in their faith because they have Jesus, their high priest, sitting down at the right hand of the throne of majesty in heaven. He is the high priest of the new covenant, the high priest of the heavenly sanctuary. They could go directly to Christ. He purchased them with his own blood. He would examine their thoughts, their words, and actions. He mediates the new covenant through the priesthood, the covenant built on better promises, not better law. The law is already perfect. That's what it says in the book of Psalms, chapter 19, verse 7. Services at the earth sanctuary, the Levitical priesthood, sacrificial offerings, and gifts would come to a close. The author of the book of Hebrews is saying that those are being obsolete, getting old, ready to vanish away. And sure enough, ladies and gentlemen, several years after, the temple was destroyed by the Roman Empire. Ang tabernakulo sa lupa ay larawan lamang ng tabernakulo sa langit, verses 1 and 2. Ang Levitical priesthood, bagaman may pagpapalang ng Diyos, ay kahalintulad lamang ng pagiging high priest ni Yesu Cristo na nasa langit. Ang mga Levitical rituals, the garment of the priest, water rituals, killing of animals, were all fulfilled and superseded by the work of Jesus Christ on the cross. He is the radiance of God's glory. Verses 8 to 12 is a quotation from Jeremiah. Ito ang katunayan, ang Levitical priesthood ay kailangang palitan na to obtain the ultimate salvation of mankind. Ang mga sacrifices at mga rituals ay mga hula kay Kristo as the Messiah na magliligtas sa lahat ng tao. Verse 5. Ang Diyos ang nagsasabi ng earthly Levitical priesthood ay kailangang palitan na dahil inialay na ng ating Panginoong Yesus ang kanyang dugo at buhay para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. The new covenant is superior to the old system, which is imperfect and flawed. The new covenant is not based on earthly and physical things. Ang mga kautusan ng Diyos, sabi niya, ilalagay niya sa ating mga puso. Sa unang bahagi ng kapitulo, the sacrifices of the priest were being described in a present tense verb. In the present tense verb. At the time the book of Hebrews was written, the second temple was still operational. It has not been destroyed. The temple was still being used for ritual sacrifices. Chapter 8, verse 13, ganito ang sinasabi, in that he says, a new covenant he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Kung anong pinag-uusapan dito ay Ten Commandments, ay nangangahulugan lamang na sa book of Hebrews, chapter 8, umiiral pa ang Ten Commandments. The only thing is, it is getting old, but not old yet. It's ready to vanish away, but has not vanished yet. Ironically, not long after the book of Hebrews was written, the Roman Empire destroyed the second temple. Maraming salamat po. Hanggang doon na lamang po. So, dyan natatapos ang first negative stand ni Brother Rod ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa 7 minutes
na first cross ng ating affirmative. Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now. Okay, my first question is this. So, you said that the author of Hebrews is written by unknown authors. So, my question is, do you recognize the book of Hebrews as part of the inspired book of God? I recognize the book of Hebrews na kinasihan ng banal na espiritu, pero at that time isinulat ito sa mga Jewish Christians, Jewish believers at that time kasi alam nila ang Torah, alam nila ang Old Testament. Kaya specifically ito sa kanila. Although na-apply ito sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So, you said that you agree with me that this book is part of the inspired book of God. So, do you agree also that all that is written in this book must be, we have to follow it correctly also, what is written on this book? Do you agree that? Wala akong Yes? nag-agree ako na ang Book of Hebrews ay pwede nating gawing gabay sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Unawain lang natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kapitulo. Kasi maganda ang ibinigay na ehemplo ng author ng Book of Hebrews. Alaman din niya. Okay. So, since ang topic natin na yung nakasulat sa Hebrews 8:13, no? Yung may mga tipan na binabanggit diyan. So, may tatanong ko lang kung ano yung mga tipan na binanggit sa Biblia na alam mo. Adamic Covenant, na which is ang kasunod noon, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant. Pero ang nangangahulugan doon, kung alahan mo yung mga projector, pumapatong-patong lang yun. Yung Adamic Covenant, ano pa rin sa atin yan, pumatong lang yung Noahic Covenant, pumatong lang yung Abrahamic Covenant, pumatong lang yung Davidic Covenant, pumatong lang yung Sinai Covenant. Okay. So, doon sa mga nabanggit mo na mga covenant, so alin sa tingin mo yung tinutukoy doon sa Hebrews 8 na unang tipan na niluma? Walang tipan na tinutukoy doon. Tinutukoy doon yung Levitical priesthood. Kung unawain natin yung kabuuan ng book, chapter 8 and totality ng Book of Hebrews. Okay. Babasahin ko yung 8:7 ng Hebreo. Ang sabi dito, sundan mo ako na, for if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. So, agree ka ba dito na meron talagang tipan na binabanggit sa 8:7? Tipan daw na may fault? Depende, nag-agree ako sa binasa mo, pero sa original text variants ng Greek Testament, wala yung new and wala din yung covenant. Interpretation lang yan ng mga translator, hindi sila nag-translate. Nag-interpret lang sila para madaling maunawa ng mga tao at that particular moment. Hindi tinutukoy dyan ang 10 Commandments. Okay, ang sabi mo, wala sa original yung word na tipan. Okay, so kung wala sa original yung word na tipan, ito tanong no, ano sa tingin mo yung bagay na tinutukoy ni San Pablo, no, itong author nitong Hebreo, na sinabi niya una, no, sinabi na una na may kulang, kaya merong pangalawa. Ano sa tingin mo yung una at pangalawa ng mga bagay? Anong mga bagay yon? Yung Levitical priesthood, nag-aano sila ng mga animals sinasacrifice. Yun ang una. Si Kristo nasa langit ngayon, nagmi-ministeryo sa atin ngayon. Siya ang ating high priest ngayon. Kaya yung Levitical priesthood, earthly Levitical priesthood, wala na yun. Si Kristo ang ating minister. Sabi mo, Levitical priesthood. Mababasa ba natin yan dito sa Hebrews buong chapter ng 8? Yung katagang Levitical priesthood? Wala yata akong mababasa, pero binasa ko yung kabuuan ng kapitulo. Okay. Okay, sabi mo wala kang nabasa na Levitical priesthood. Next question ko, no? Agree ka ba na yung una na sinasabing niluma ayon dito sa 9, ito yung ibinigay sa mga Israelita pagkalabas nila sa Egypto? Agree ka ba dyan? Agree ako, pero ang tinutukoy dyan, yung wedding ceremony, yung agreement, yung berit,
kung unawain natin sa Hebrew word. Iba kasi ang understanding natin sa ngayon sa covenant. Hindi yung Ten Commandments lamang. Summary or part ng covenant ang Ten Commandments. Okay. Ang sabi mo, no, ang sabi mo is part ng covenant ang Ten Commandments. Saan po yun mababasa na siya ay part lamang ng covenant? Kung unawain natin yun sa Exodus, nagbigay ang Panginoon ng Ten Commandments, sabi ng mga Israelita, susundin nila, pero hindi naman nila sinunod. Ang main doon, si Moses, siyang Levitical priest at that time, nag-preside siya sa wedding ceremony. Kaya, Ten Commandments by itself is not a covenant. Okay. Kung ang Ten Commandments ay hindi covenant, so ano yung covenant na ibinigay sa kanilang mga magulang pagkalabas nila sa Ehipto at saka sitasan mo? Kung anong covenant yan? Ang nangako ang mga Israelita na susundin nila yung 10 utos. Pero hindi naman nila sinunod. May rituals na ginawa si Moses, nag-sprinkle siya ng blood. The whole thing is the covenant. Nag-sprinkle siya ng dugo sa mga tao. Tapos ang sabi ng tao, susundin nila yung Okay, mga next utos question. nila. Ito na, last question na to. Okay. Ang sabi mo, ang covenant nila ay yung nangako ang mga tao. Ngayon, ang tanong, no? Sino ba talaga yung nakipagtipan? Yung tao o yung Diyos? Wala akong sinabi na ang covenant ay nangako ang tao. Ang sinabi ko, part iyo ng covenant as a whole. Hindi natin pwedeng bahagihin yung covenant. Kasi yung covenant between, at that time, yung covenant with God is between God and man. Okay, so dyan natapos first stand at first cross. So shoutout muna dyan sa ating nasa live, kay Aki Marfishem, kay Joy Socaldito. Sabi niya, nandyan sa context ng Hebrew 8, ang sagot Samuel, bilibid na ang Levitical priesthood ang niluma dahil sa Kristo at mula sa angkan ni Huda, hindi mula sa angkan ni Levi. Magaling ang sagot mo, Brother Rod. Gusto kasi palabasin ng mga suwail na ang 10 utos ay binago. Shoutout din kay Avila Leonard. Same po, baka meron po kayong pwedeng maka-sharing debate sa samahan ninyo about sa doctrine nyo. Yeah, shoutout din kay Akay Marpishem. Hindi po ako pastor, tagasunod lang ng kasulatan. Anong klaseng laws ba ang Exodus 20? Shoutout din kay Latosa Garnado. Ang kasagutan ng inyong pag-uusap ay Hebrew 8 verse 10. Nilagay ang kautusan sa utos sa puso't isipan ng tao. Ang niluma hindi ang 10 utos kundi ang tipan o agreement ng Diyos sa Israel. At shoutout din kay Don Puerto. Ang lamig ng boses ni Bro Rod mas malamig pa sa beer ni Jando at Quader. Shoutout din kay Kuya Melo Russia, saan mababasa sa Bible na ang Kristiyano ay maliligtas sa apoy. Okay, mga friend ko to na Muslim, ayan, shoutout sa inyo. At Rewel Celebran, Hebrew 10 verse 8, yan, not 10 verse 10. At Imelda Alfonso, palaban yan si Bro Samuel Tahuda, walang inuurungan sa debate. Shoutout din kay Vincent Cueva. Wow, ang 10 commandment outdated na para kay Samuel. Hindi totoo yan. At Ruben Naval, magaling din pala itong si Bro Samuel. So, dako tayo sa mga rebuttal mga kapatid. Another 10 minutes ito. Ulit, ang pinag-usapan nila ay patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13 na sinasabi nga ni Samuel na ito ay 10 utos na niluma. Ayan, so rebuttal, Bro Sam. Your time start now. Okay, maraming salamat po. No? So, nung tinanong ko yung kaibigan natin kanina na panay banggit ng Levitical priesthood, kung saan pa mabasa yung binabanggit niya, wala po pala. No? Pagka meron tayong papatunayan, no, meron tayong pamahalan sa ating kausap, dapat meron po tayong batayan.
At ang batayan po natin, hindi po yung laway natin. Pambihira naman yan, no? So, ang batayan po natin, yun po nakasulat. Doon po tayo sa nakasulat. Huwag po sa hindi nakasulat. Dahil pagka hindi nakasulat, abay, delikado po yan, no? Ipinagbabawal po yan, no? Ng ating kapatid na Pablo. Kaya nga sabi ni San Pablo, Colossus 2:8, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-sabing sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimrang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. So pagka po walang batayan, walang sitas may labas, hindi po yan ayon kay Kristo. Yan po ay mga sariling filosofiya lamang na ang sabi ni San Pablo, dapat mag-ingat tayo dyan kasi mga bulaan yung mga ganyan. Pero ngayon, ang sabi niya, ang niloma daw, Levitical priesthood, yun daw mga Levita. Ngayon, kung babasahin natin yung Hebrews 8, no, verse 9, gusto kong tingnan nyo no, ng masinsinan. Kumbaga, gamitan po natin ng kahit kaunting grammar lang, yung ating mga binabasa. Dahil gaya nga ng sabi ko, huwag yung reading lang, dapat mayroong comprehension din. Kasi pagka walang comprehension, maliligaw tayo niyan, di ba? Utos po kasi yan, naunawain yung binabasa natin, Matthew 24:13, no? Unawain ng mabasa. Ayan. Ano ba ang sabi dito sa talata? Ang sabi, di ba, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan. Sino ba ang nakipagtipan? Sino ang nagbigay ng tipan? Yung mga tao ba? Sabi niya kanina, ang tipan daw kasi, yung tao, sabi ng mga tao, nasusunod sila sa 10 utos ng Diyos. Yung tao nang yun ang gumagawa ng tipan pag yung salita niyang sasundan natin. Pero ayon sa talata, sino may sabi, no? Hindi ayon sa tipang, aking ipinagkatipan sa kanila pagkalabas nila sa Ehipto. Di ba? So, ang nagbigay pala ng unang tipan, hindi yung mga tao, kundi yung Diyos. Ano yung ibinigay sa kanila? Yung mga Levita? Hindi. Bihira naman, no? No, hindi yung mga Levita ang binigay sa kanila. Diba? Kasi kung sasabihin mong yung mga Levita ang pinalitan, na sila yung saserdote dapat pala paglabas mo sa Ehipto, yung mga Levita ang ibinigay sa kanila. Kasama naman nila yung mga angkan ng Levita paglabas sa Ehipto, di po ba? No? Kaya hindi yung Levita o Levitical priesthood ang pinalitan. Ano yung ipinalitan? Yung binigay sa kanila. Ano yung tipan na binigay sa kanila? Wala siyang mabasa, di ba? Doon sa tipang binabanggit niya. Pero tayo, meron tayong mapabasa, no? Deuteronomio 4:13. Basahin niyo, baka sabihin niyang wala sa Biblia yung sinasabi ko, no? Deuteronomio 4:13. Talaga bang merong tipang ibinigay ang Diyos pagkalabas nila sa Ehipto? Meron ba siyang tipang ibinigay sa Israel? At kung meron, ano yon? Kasi doon sabi sa Hebreo, yun yung tipan na una, na niluma na hindi na daw ganun yung ibibigay niyang tipan kasi mas mabuti na. Meron nga bang ibinigay? Basahin ng Sitas. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos. Napakaliwanag po, literal binanggit na yung 10 utos, yun po ay tipan ng Diyos na ibinigay niya sa mga Israelita pagkalabas nila sa Ehipto, no? At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ito na naman yung mga pagkakamali ng SDA. Ang niluma daw kasi, yung batong sinulatan dahil ang bagong tipan daw, yung puso na. Mali na naman. Wrong grammar. Wala sa logic, no? Ang tipan, hindi po yung bato. Diba? Yung bato, pinagsulatan ng tipan. Pero yung bato, hindi po yung tipan. Diba? No, pinagsulatan lang yun ng tipan. Yung bato. So, ibig sabihin, kung ano ang nakasulat sa bato, yan yung tipan. Hindi yung bato ang gagawin mong tipan, tapos ang bagong tipan, puso, pambihira naman yan, no? At saka lalong, hindi yung pagsusulat ang sinabing tipan, kundi yung isinulat, yan yung tipan, di ba? Ang sabi, di ba, yung bago niya ay isusulat na sa puso. Yung bagong tipan, isusulat sa puso. Dahil yung lumang tipan, nakasulat sa bato. Di ba? So magkaiba ng pinagsulatan. At lalong magkaiba yung nakasulat. No? Magkaiba yung laman. Bakit natin nasigurado magkaiba? No? Kasi ang sabi, di ba? 8:6, no? Basahin natin ulit yung talata para talaga maunawaan ng ating mga kapatid na isday. Sabi dito, no? Datapat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa ay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling. Ito gusto ko lang bigyan ng pansin nitong sinasabing tipang lalong magaling, no? So, gaya ng binanggit ko kanina, yung bato at saka puso, hindi yan tipan.
kundi pinagsulatan niya ng tipan. Kaya nung sinabing tipang lalong magaling, yung nakasulat dyan ang tinutukoy, hindi yung pinagsulatan. Di ba? Simple logic lang naman yan. Gamitan natin ng konting analogy, di po ba? So pagka sinabing tipang lalong magaling, pareho lang ba yan sa nakasulat doon sa bato? Paano naging lalong magaling yan kung pareho lang nakasulat? Simple logic lang, di ba? Dapat pantay lang yung kagalingan nila. Hindi mo tatawagin lalong magaling kung yun din naman pala nakasulat sa bato, yun lang inilipat sa puso. Kaya palpak talaga yung mga SDA dyan. Actually, kahit saan ang gulo tingnan, palpak lang talaga yung SDA. So ito paano, sabi niya, wala naman daw, hindi naman daw kulang yung tipan, kundi yun daw mga tao. Binasa niya, 8-8, yung dim daw na pronoun is refers to the person daw. Atas mo nga konti. Itaas mo konti, no? Kasi parang may iniwasan ka eh. Didiretso ka lang sa 8. Basahin mo muna yung shitty. Dadaan ka muna sa shitty. Ano ba sabi sa shitty? Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Ang palusot niya naman, wala naman yung tipan dyan sa original. Ang binanggit dyan ay una lang naman. Yung una daw, di ba? Yung una ay mayroong kakulangan. Kung halimbawa, ipagpalagay na natin na wala nga mismo yung literang tipan, ano sa tingin mo yung una na tinutukoy niya? Wala lang? Unang wala? Di ba? So, mayroong bagay na tinutukoy, di ba? Mayroong una na mayroong pumalit, pangalawa. Di ba ba? Alam ba naman sasabihin mong walang tipan dyan? Ano yung una? Wala. Siyempre, mayroong bagay na tinutukoy. Kaya nga, sinuplayan niya ng mga translator niya tipan. Then, alam naman nila, pagka konteksto ang pag-uusapan, tipan na pinag-uusapan dyan. No? Maliwanag naman sa mga sitas sa pababa. Basahin mo lang, di ba? Meron talagang tipang binabanggit. Kaya, yung unang tipan, na ibinigay sa kanila, ay hindi po yun ibinigay kay Noe, ha? At lalong hindi yun ibinigay kay Abraham. Di ba ba? Sino ang binigyan? Yung mga Israelita, no? Ang nangula sa kanila, si Moises. Basahin naman yung buong Biblia, no? Paglabas nila sa Egypto, kung nag-aaral lang itong mga SD, alamin lang nila, yung mga tipang binabanggit sa Biblia, malalaman na agad nila kung ano yung tipang binigay pagkalabas na sa Egypto. Walang iba yun na kundi ang 10 utos. Kaya nga ang sabi, kung itutuloy mo lang sa Hebrews 9:1, magkarugtong lang naman yan sila, nahiwalay lang dahil sa chapter ngayon, no? Itutuloy mo lang sa chapter 1, chapter 9 verse 1 ng Hebreo, ano sabi? Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutang ito. So, yun daw ang unang tipan, nagkaroon ng mga palatuntunan. Diba? So, yung palatuntunan, hindi yan yung tipan. Kundi yan ay ibinigay kaakibat ng tipan. Diba ang sabi, ang unang tipan din ay nagkaroon ng palatuntunan. So, mayroong tipan, ang tipan na ito ay nagkaroon ng mga palatuntunan. Kaya, alamin mo lang, ano ba yung mga tipan sa Biblia na nagkaroon ng mga palatuntunan? Basahin nga natin yung Deuteronomio 4:13, baka naman walang palatuntunan yun. Diba? Pero kung mabasa natin na may kakibat na palatuntunan na binigay yun, ay saktong-sakto, di ba? Sa tinitindigan natin na yung tipan na niloma sa 13 ay ang 10 utos. Basahin natin muna yung sitas. Deuteronomio 4:13, pero ituloy natin sa 14 para malaman natin kung mayroong nga bang palatuntunan. Kasi ang sabi sa Hebrews 9:1, yung unang tipan na niluma, mayroong palatuntunan yun. Basahin natin. At kanyang ibinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Verse 14. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong mga gawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Saktong-sakto, di ba ba? Yung tipan na 10 utos, hindi po yan moralo. No? Yung tipan na 10 utos, may kaakibat po yun ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Kaya pagka pinagsama mo yung tatlo, yan na yung law. No, kung command lang, command tawag dyan. Hindi mo matatawag na law kung puro utos lang yan. Dapat merong palatuntunan, merong kahatulan para matawag na law. Yan, pinalitan yan. So, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng negative sa affirmative. Bro Rod,
ng Seventh-day Adventist? Your time start now, bro. Sandali lang, Time start. brother. Sige, sige. Tinitingnan ko lang kung pwede ko mag-share ng screen. Screen. Sige. Okay, so habang tinitingnan ni Rod, shoutout muna kay Imelda Alfonso, kay Rocky Tulog. Mamaya babasahin ko kay Dino, Pastor Dino Diaz. Shoutout sa kanya. Actually, naghahamon siya kay Sam dito. So, let's say. Ayan. Ayan na ba yung screen? Nandiyan na? Nakikita. Hebrew 8:13. Naka-share na. Medyo maliit lang yung mga Ito lang. laki mo lang konti. Ito lang yung alam kong yung i-ano sa Sige. tanong ko kay Brother Sam, sa mga version na to, bakit italicized o in italics yung New Covenant? Yun lang. Okay. Sagot? Pagka po kasi sinabing italicized, no? Medyo pahirig siya konti. Kasi nga po, gaya po na wala talaga siya litra doon sa original, pero alam nila na yun ang tinutukoy. Kasi gaya nga lang sabi ko, kung hindi tipan ang tinutukoy na una dyan na sinabing pinalitan ibinigay sa kanila, ano? Diba? Ano pala kung hindi yung tipan? Ano ba yung ibinigay sa kanila? Nabasa naman natin na tipan, kaya yung mga translator, sinulat nila tipan dahil alam naman nila, contextually speaking, tipan talaga tinutukoy. Next question. Sa Sinai Covenant, may kasalanan bang nagawa ang mga Israelita? Objection, Mr. Moderator. Bro. Okay, gumagawa kasi siya ng sariling termino na wala naman doon sa kumbaga ginamit ko na Biblia. So, yung mga Sinai Covenant mo, baka mas maganda sigurong sitasan mo yung Sinai Covenant mo or banggitin mo yung tamang termino. Hindi Okay. yung sa sarili kang gagawa ng sarili mong termino. Okay, doon sa Kasi term malay ko na... kung ano yung definition mo ng termino ginagamit mo. Okay. So, yung objection mo sa doon sa paggamit ng term na Sinai, ano yun? Sinai Covenant ba yun? Sinai Covenant. Bro, Wala Rod, maganda meron sa kang... Okay. Meron kang counter objection doon, bro, sa objection niya? Wala kasi kung hindi niya naman naunawaan yan, wala ang problema. I-clarify ko na lang. Okay, sige. I-clarify mo na lang, bro, doon sa... Yung covenant sa Exodus na binigay sa utos, may kasalanan ba doon ng mga Israelita? Okay. Kung yan pong tipan sa Exodus, Deuteronomy baka gusto mong sabihin, no, yung 10 utos, ang sabi nga ng Diyos, diba, sila hindi na napili. So, ibig sabihin, nagkasala po sila, no, doon sa unang tipan. Kaya, pinalitan din nun yun ng Diyos. Next question. Same covenant, may nagawa bang kasalanan ang Ten Commandments? I think wrong question po yan kasi hindi naman yung Ten Commandments yung susunod sa utos kundi yan yung susundon nila noon, kaya mali na itanong mo na may kasalanan ba yung Ten Commandments. Baka gusto mong sabihin, yung mga taong binigyan ng Ten Commandments, yun ang pwedeng magkasala. So, kumbaga, yung tanong mo is illogical. So, repeat ang question ko. Yes or no lang, may kasalanan bang nagawa ang Ten Commandments? Illogical question nga po, no? Wrong question. Kasi unang-una, hindi naman po yung Ten Commandments ang susunod, kundi yun ang susundin nila dahil yan yung ibinigay sa kanilang. Kaya mali yung tanong. No, kumbaga gamitan mo lang ng konting katalinuhan naman yung tanong, hindi yung mga illogical na tanong. Yung mga binigyan nyo nang hindi sumunod. Kung mali ang tanong ko, may kasalanan ba ang Ten Commandments? Yes or no, ayon sa ating mga kautusan dito sa debate. Wala nga pong kasalanan. Ganito kasi yan your question is grammatically correct, but Next mali question. po kasi yung ano po kasi yung tanong mo, illogical Next question. Mali po siya. Grammatically correct and illogical are two opposing factors. Naniniwala ka ba doon? Yung tanong mo po, grammatically correct, but illogically wrong. No?
Next question. Naiintindihan mo ba yung sarili mong tanong? Next question. Ako, nakaintindihan ko. Pero, sorry. How would you differentiate promises made in the Old Covenant and promises made in the New Covenant? Kung babasahin natin yung sitas, no, ang sinabi kasi is mas mabuti, 'di ba? So malaki pa talaga pagkakaiba nila kasi kung yung mga ibinigay noon ay mabuti, itong isa ay lalong mabuti. Kung ikaw ba naman ay nasa katinoan ng pag-iisip, ano ba ang susundin mo? Yun bang nasa baba or yung higit? Next Ano ba question. sabi ni Kristo, 'di ba? Matthew 5:20? Kung hindi ka hihigit, Sumasang-ayon ka ba na nagkaroon ng wedding ceremony sa Mount Horeb nung ibinigay sa mga Israelita ang Ten Commandments? Yes, nagkaroon po ng wedding ceremony at mababasa po natin sa Jeremias na kanya pong binigyan ng sulat paghihiwalay yung mga Israelita kasi nga po hindi nga po sumunod doon sa mga ibinigay nila. Kaya yun pong mga vow na kanilang ginawa noon ay void na po yun, obsolete na po yun, pinalitan na po yun. No? Kasi nakipaghiwalay po ang Diyos sa kanila, mabasa po natin yan sa Jeremias 8. Next question. Ano ang susunod na wedding ceremony? Biblically. Okay, ang susunod po na wedding ceremony, ayun po yung sa pagbabalik ni Kristo na kung saan sabi niya ay kanyang kukunin yung kanyang iglesia, yung kanyang bride. So doon po yung wedding ceremony na magaganap. Kasi nga po yung Israelita nung una, ano man yung mga tipan na kanilang ginawa nung una sa kanilang ceremony, void na po yun, obsolete na po yun, pinalitan na po yun dahil ang Diyos ay nakipaghiwalay sa kanila. So walang sitasan natin yan. Ano sa pagkaunawa mo ang kaibahan between the house of Israel and the house of Judah? Okay, yung Israel kasi nung una, no, kumbaga nahati kasi yan sila sa dalawa. Yung Israel kasi, ang sabi ng Diyos, sila daw ay nakipag-ano doon sa patutot, no? Kaya nakipaghiwalay yung Diyos sa Israel. At saka yung Juda din naman, imbes na sawayin niya yung kapatid niya, ay kanya daw kinonsente, no? Kaya nagalit pareho ang Diyos dyan. Kaya sabi nga niya, no, gagawa siya ng bagong pakikipagtipan. Kaya yung ibinigay niya pareho sa kanila noon, Israel at Juda, ginawa po niyang luma yun. Pinalitan po yan ng bago. Hindi na po yun pinapatupad ngayon. Sumasang-ayon ka ba ng earthly sanctuary ay exact image ng heavenly sanctuary? Yes or no? Yes po, dahil yan po yung nakasulat Pero wala naman po tayo dyan sa punto na yan, kundi ang pinapatunayan po natin na kung ano man yung tipan ay binigay sa kanila noon, ay niluma na po ng Diyos yun. So kung meron mang sanctuary noon, ay meron din po sanctuary ngayon dito sa bagong tipan. Pero wala po doon ang ating pag-uusap, doon po sa tipan. Sa New Covenant na binabanggit sa Book of Hebrews, nangyari na ba ito o mangyayari ba? Nangyari na po yan, no? Kasi ang sabi nga po ni Pablo, di ba, na ito sinasabi niyang bagong tipan, no, niluma niya ng una. So, hindi naman po maluluma yan kung wala pa yung bago. Di ba? Katulad nga doon sa time ni Jeremiah, 31:31, babasahin mo yan, nung time na yan, ay hindi pa yan naluma dahil hindi pa naman ibinigay yung bago. Pero ngayon na nandito na yung bago. Kaya sabi ni San Pablo, niluma niya yung unang tipan. Ano ang Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Okay, hindi ko ina-expect na ang dami palang nag-comment, no? So shoutout sa inyo. For sure ma-stop ito pag na ano na ng 100, kaya wag kayong magtaka pag mawala yung ating comment, ha. Pero shoutout din lang kay Rocky Tulog. Sabi niya, wow, sang-ayon pala siya. Shoutout din kay Roel Carillo Celebran. Tanong, alam mo ba kung anong Ingles ng tipan? Bakit pinalitan ang tipan? Shoutout din kay Alvin Avila. Ayan. Kay Jose Bayray, tapos si Samuel. Ayan. Shoutout din kay Rocky Tulog. Tama ang tanong ni Bro Rod, may kasalanan ba ng 10 Commandments? Tama naman yan. Shoutout din kay Emelda Alfonso, kay Reggie Prudente, at kay Vladimir Ali Botod. Ayan, kay Dudes Ariscado, shoutout sa inyo, bro. Kay Millard Desierdo, dapat ang tanong, may mali ba sa 10 Commandments?
Shout out din kay Baptist Church. Kawawa naman si Bro Rod, parang hindi pa magaling. Lumabas na sa hospital. Ikaw, Sam, pag ako makaharap mo, matatapos career mo. Shout out din kay Arnold Bacalisang. Sam MCGI, ang 10 utos ba ay naipapako? Samantalang papel ang siyang pwedeng ipako. Shout out din kay Juan Kapangpangan. Dami-dami tayong mga SDA na friends dito. Kay Riwel Celebran, ayan, ang binago ang bato or tipan. Yan ang yan, hindi ang tipan mismo, yan ang 10 commandments. Samuel, try mo ako i-debate dyan, may umiyak sa atin. Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. At dako tayo sa ating 10 minutes na rebuttal ng negative Brother Rod ng Seventh Day Adventist. Your time start now, bro. Thank you, Brother Russia. If we really look and read without bias, the book of Hebrews chapter 8 verses 1 to 5, the author of Hebrew is really comparing Christ's ministry in heaven and the Levitical priest's ministry in earthly sanctuary. The notion that the Decalogue is no longer valid sa ating kapanahunan ay hindi binabanggit sa book of Hebrews chapter 8 verse 13. Ang 10 utos ay hindi covenant by itself. Hindi ito agreement by itself. Hindi ito wedding ceremony by itself. Hindi ito ang tinutukoy sa Hebrews chapter 8 verse 13 na naluma na. Hindi ito pinawalang bisa ng author of the book of Hebrews because the law is perfect. The subject in Jeremiah 31 verses 31 to 34 is not doing away with the law, but the change in the administration of existing laws. Remember that Jesus said not one dot or tittle will pass from the law until heaven and earth pass away. So pagkaunawa ko, ang dahilan kaya ang word na New Covenant ay italicized ay wala ito sa original Greek translation. Ito lamang ang understanding ng mga translators at the time. Instead of translating, they interpreted the chapter 8 of Hebrews verse 13. In Hebrews 8 verses 6 and 7, the word all does not appear in original Greek or any textual variants. The word covenant in verse 7 and 13 also does not appear in original Greek but was added by translators. If we remove the added words old and covenant, we would clearly see the author of Hebrews was not comparing the Sinai covenant, which Brother Sam does not know about it. Hindi kino-compare yung Sinai covenant with the new covenant. The comparison is between Christ's heavenly ministry and Levitical priest's ministry here on earth. The author of the book of Hebrews is saying that Jesus Christ is in the heavenly sanctuary as their high priest, examining the lives of all individuals who have professed faith in him. This examination involves a review of their thoughts, words, and actions to determine their fitness for the gift of eternal life. And those found righteous will have their sins blotted out, and they will be granted promise of salvation. By accepting Jesus as their substitute and sacrifice, the sins of the sinners were transferred from themselves to the heavenly sanctuary where Christ was ministering. In Hebrews chapter 8, verse 13 of the Orthodox Jewish Bible, the word used for new is hadashah, which means new or fresh, to renew or to restore. This is the Jewish perspective of the word new. As for example, in the book of Psalms, chapter 51, verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew, hadashah, a right spirit within me." It does not say transplant of the heart and the spirit. The heart and the spirit are already there. In the book of John, chapter 13, verses 34 to 35, this is what Jesus said, "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." This probably may be one of the most famous verse in Levitical command. Love your neighbor as thyself in Leviticus chapter 19, verse 18. So the commandment, loving one another, is already there. It just needs to be hadashah, restored.
Covenant in Mount Sinai is called Berit or Brit in Jewish perspective, as what it says in Orthodox Jewish Bible. It is the cutting of the flesh of an animal to be sacrificed. And then Moses sprinkled the blood on the people. That is where the phrase cut a deal originated from. There was exchanging of wedding vows, marriage ceremony. There was a covenant, berit, between God and man. Commandments were given. The people promised to obey them. In return, God will bless the people. They will have good harvest. Rain will fertile the land, and they will be triumphant against their enemies. Quid pro quo, so to speak. The problem with many of the Bible translators, I believe, is they translated the word covenant with their own perspectives. They used the Greek word diatheke, which means testament or will in the English language. It is a disposition or arrangement made by someone of how to dispose his earthly possession or wealth after his death, and to whom. This is not a covenant with God and man. It is not everlasting. This time, let us try to unpack Jeremiah 31:34. And in the interest of time, hindi ko na po babasahin ang kabuuan. Alam na nating lahat ito. We know that there was a wedding ceremony in Mount Sinai. Berit, covenant with united Israel and God. Moses, who came from the tribe of Levites, presided the religious ceremony. We also know that the Israelites broke the law, started worshiping idols, not able to reach the promised land because of unbelief, except those 20 years old and below. Fast forward tayo sa time of King Solomon, united Israel was split into two kingdoms, the southern kingdom and the northern kingdom. Northern kingdom composed of 10 tribes, southern kingdom, house of Judah, composed of 2 tribes, Benjamin and Judah. House of Israel, called Ephraimites, also called Samaria, continued to worship false god, profaning the Sabbath despite warnings from God through Old Testament prophets. They were committing spiritual adultery. So God gave the house of Israel the certificate of divorce. Now they became Gentiles, out of covenant. They lost their identity. They cannot come back to God because God gave them certificate of divorce in Jeremiah chapter 3, verses 6 to 10. House of Judah, doing the same thing, worshiping idols made of wood and stone, committing spiritual adultery as well. But God did not give them certificate of divorce because God made a promise to King David in the second book of Samuel, chapter 7, and said that I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom. I will be his father, and he will be my son. Alam natin ang tinutukoy dito si Jesucristo. Around 722 BC, because of continued sinning against the Lord, he allowed the house of Israel, northern kingdom, to become captives of the Assyrians. They were dispersed, scattered to different parts of the world. Although we know that God knows where they are, they became the lost 10 tribes of Israel. They had no covenant with God. They cannot come back to God. Southern kingdom, on the other hand, went into captivity by the Babylonian Empire around 586 BC. Babylonian army and Jews destroyed the temple built by King Solomon. The Jews were exiled to Babylon for 70 years, as predicted by prophet Jeremiah. The Babylonian Empire was eventually defeated by Persian army around 538 BC, and captivity of the Jewish people formally ended. The exiled Jews were then given permission to return to Jerusalem, and through the leaderships of Nehemiah and Ezra, the second temple was rebuilt. There was a wedding ceremony in Mount Sinai, exchanging of wedding vows between God and Israelites. The big question now is how the house of Israel would be able to go back to God, since they have adulterous relationship with false idols made of wood and stone. In the law of marriage, there is a clause that once a married woman commits adultery and the husband divorces her, she will be an adulterous woman forever as long as her husband is alive. But because God is love, just and merciful, he predestined and pre-elected corporately the house of Israel to be in communion again with him. And the only way to do that is for him, God, to die. And the angels are probably saying to him, God, you can't die. You are God. Ang kung unawaan po natin yung buong kapitulo
ng Hebrews chapter 8, wala pong tinutukol doon na ang Ten Commandments ay huwag na nating sundin sa ating kapanahunan. Ang pinalitan po doon ay Levitical priesthood. Si Kristo na po ang nagmi-minister sa atin sa langit. Kaya wala na po yung earthly Levitical sanctuary. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang Ten Commandments walang nagawang kasalanan. Especially yung fourth commandment. Ang may kasalanan po, yung mga Israelita at that particular moment. Unawain lang natin yung kabuuan ng the book of Hebrews. Isinulat po ito sa mga Jewish believers. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo, inuusig nila yung mga Jewish Christians. Kaya yung author of the book of Hebrews, binigyan niya ng pag-asa na si Kristo. Wala lang sila kay Kristo. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako naman tayo sa 7-minute na second cross ng affirmatives and negatives. Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now, bro. Okay. I-clarify ko lang yung narinig ko kanina nang sabi mo, 10 commandments alone is not a covenant itself. Tama ba yan? Tama ang pagkaunawa ko. 10 Commandments is part of the covenant given in Mount Sinai. Ito yung mga kautusan. May 20 seconds yata ako. Salamat, Brother Rasha. Ito yung mga kautusan na dapat gawin ng mga Israelita at that time. Nangako naman sila na susundin nila ito. Hindi naman nila sinunod. Kaya ang may kasalanan doon, hindi ang 10 Commandments, kundi yung mga Israelita na hindi tumatanggap. Okay. Ang sabi mo, yung 10 utos ay hindi tipan. Yan ang sabi mo. So, ang tanong ko ngayon, sang-ayon ka ba sa sinasabi sa 4.13 na ang 10 utos ay tipan? O hindi? Anong 4.13? Deuteronomio 4.13. Ang sabi doon, ang 10 utos ay tipan. Ang sabi mo naman, ang 10 utos ay hindi tipan. So, sangayon ka ba sa talata o hindi? Ang 10 utos ay bahagi ng tipan. Ikaw na rin na nagsabi kanina, yung mga kautusan ay hindi mo pwedeng bahagihin sa isa. As a whole, ang pagkaka-explain mo kanina. Kaya yung tipan na sinasabi diyan ay as a whole. Yun ang pagka-explain mo kanina. Kaya kung unawain natin yung pinaka-summary o yung kabuuan, ikaw na rin na nagsabi noon, hindi naman ako. Kung basahin mo uli yung talatang yan, nililimit mo kasi ang pagkaunawa, kapatid. Okay. Okay, bago ko magtanong, ito premise ko lang, no. Ang sabi ko kanina, yung law, kabuuan yan ng utos, palatuntunan, at saka yung kahatulan. Ngayon, ang tanong ko, sang-ayon ka ba na ang sabi kasi dito sa 4.13, hindi pa ako may sulat nito ha, kundi binasa ko lang, no? Mas maganda siguro sundan mo rin dyan para makita mo kung ano yung nakasulat kasi parang iba yata yung pag-iisip mo kaysa dito sa nakasulat. Sabi dito, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. So, merong tipan ipinahayag na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos. So maliwanag dito, ang sabi, ang kanyang tipan no, na ipinahayag ay ang 10 utos. Sang-ayon ka o hindi? Sang-ayon ako sa binasa mo. Ang nakalagay dyan, i-clarify mo, qualify mo yung kanilang sundin. Basahin mo ulit yung talata, kapatid. Ang nakalagay dyan, ang qualification ng dapat sundin, yung 10 utos. Yun ang hindi sinasabi na ang 10 utos ang tipan. Kung unawain mo lang, kapatid, yung talata. Okay. Ang sabi mo, no, pinaulit-ulit mo na yung nasa Hebrews 8.13 ay italicized. Na ang sabi mo, wala sa original yung salitang tipan covenant. Ngayon, ang tanong ko, sa Jeremiah 31 hanggang 33 na pinagkuhanan, no, pinag-quote nila yung sa Hebrews 8, 'di ba?
doon ba sa Jeremiah 31, mababasa ba natin doon yung tipan sa original? Beret, nandun ba? Ikaw na rin nagsabi kanina na wala yung original na covenant, wala yung covenant sa original translation. Naniniwala ako doon na sa original or other text variants, wala yung covenant by itself. Wala yung the word covenant. Yung nakalagay doon sa Greek ay diatheke. Magkaiba yung covenant ng perspective ng mga Jewish people kaysa perspective ng Greek translators. Ang tanong ko po, no, ang sabi ko kanina, yung 8.13 ay italicized doon sa 8.13. Kaya ang tanong ko ngayon, itong pinagkuhanan ng Hebreo 8, no? Itong pinagkuhanan ng Hebreo 8, ito yung Jeremiah 31. So ikaw ang tinatanong ko, no? Sa Jeremiah 31, mababasa ba sa original na Hebreo yung salitang beret or covenant or tipan? Mababasa ba o hindi? Wala akong alam na mababasa yung ang nakalagay doon, I will make a new covenant between the house of Israel and the house of Judah. Pero doon sa 10, ang nakalagay doon, I will make a new covenant with the house of Israel. Bakit house of Israel lang nandoon? Hindi house of Israel and house of Judah. Okay, so sumasang-ayon ka na dyan sa translation na ginagamit mo, at kung meron kang interlinear dyan, na nandyan yung word na tipan sa original, beret. Agree? Yes or no lang? Wala akong problema doon, kapatid. Ang pagkaunawa ko, yung perspective natin sa covenant ay magkaiba sa perspective ng mga Jewish Hebrews at that particular moment na isinulat yung Old and New Testament. Magkaiba yung perspective natin, kaya hindi tayo nagkakaunawaan. Okay. Dahil sabi mo, sang-ayon ka na nandoon yung tipan sa original, no? Doon sa Jeremiah. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, meron bang ibang tipan na ibinigay ang Diyos sa mga Israelita pagkalabas nila sa Egypto maliban sa 10 utos? Hindi ako nag-agree na ang 10 utos sa perspective mo ay covenant by itself. Isa lamang ito sa parte ng agreement. Kung magbibigay ako ng isang halimbawa, kung magrerenta ka ng isang apartment, ang sasabihin doon, huwag kang mag-iimbita ng hindi mo kakilala. Parte lang yun ng agreement. Wala yung pirma mo, wala yung pirma. Okay, ang tanong ko po, bigyan niyo po ako ng sitas, no, na nagsasabing ito ang tipan na ibinigay ko sa mga Israelita, no? Kung hindi ka sang-ayon na 10 utos yan, bigyan mo ako ng sitas na nagsasabing ito ang tipan na ibinigay ko sa kanila. Sitas. Nakalagay sa basahin natin yung Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Siguro pwede mong ikat mo yung time para Okay, so dyan Hanapin ko natatapos ang second stage ng ating debate. At bago tayo dumako sa ating final conclusion, no, shoutout muna kay Zach Jacob. Sabi niya, yan ang hirap sa mga may alam dahil ang alam nila ang magpapatunay na mali sila. Kaya ako walang alam eh. Yan, shoutout din kay Avila Leonard, bato daw ang tipan, parang nakabato lang itong si Samuel. Shoutout din kay Imelda Alfonso, ang SDA lang po ata love ng 10 Commandments, ang iba against na lalo sa Sabat. Shoutout din kay Rocky Tulug, galing ni Bro Rod, expose talaga ang Hebrew 8:13, very good. Shoutout din kay Ruben Naval, Levitical law ang niluma dyan kasi Kristo ay hindi qualify para maging punong pare dahil Hudyo siya. Kaya kailangan lumain at palitan ang unang tipan at palitan ang Levitical law. Shoutout din Roel Celebran, tanong, alam mo ba ako kung ano ang Ingles ng tipan? Bakit pinalitan ang tipan? Yan, so Ray Pilapel Jr., shoutout sa iyo bro. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Rod ng Seventh Day Adventist. 5 minutes bro.
Final Ako, conclusion. akala ko sasagutin ko pa yung huling tanong niya. O, di bale, ang Diyan conclusion na na lang. lang ako. Diyan mo na lang ibigay. Sige bro. 5 minutes bro. Sige. Alam natin na si Apostle Pablo ay dalubhasa sa Old Testament and the Torah. Sa Book of Romans, chapter 7, verses 1 to 3, ipinapaliwanag ni Apostle Pablo ang law of marriage sa mga dispersed Gentile converts. Ang gospel na sa Kristo, who was their first husband, who is divine, who is immutable, who is impossible God, that his human nature ay namatay at nabuhay na maguli para mapabalik ang covenant relationship nila sa Diyos. Now they are no longer adulterers. Now they can marry God again. Now they can have a covenant with God again because they have been released from the law of marriage. As for the house of Judah, they can now renew Hadashah, their wedding vows with God through Jesus, who shed his precious blood for the sins of many. Because Jeremiah prophesied that God said, "Behold, those days are coming that I will make a new covenant between the house of Israel and with the house of Judah." The author of the book of Hebrews talked about partial hardening of the house of Judah and then the fullness of the Gentiles. The wild olive tree, the house of Israel, will be grafted into the good olive tree, the house of Judah. And as for us and other pagan Gentile nations, if we believe in life, death, and resurrection of Jesus, then we will also be grafted in and is given the covenant promise of eternal life because we are Abraham's descendants. Although we are from foreign land, we also will be granted citizen of promise. This time is coming that the new covenant, the wedding ceremony, is not only for the house of Israel and the house of Judah, but for each and every one of us called United Israel of God, the new Jerusalem. The new covenant is different from the Sinai covenant because the Sinai covenant is based on people's promise to God, and that promise has an ending, not everlasting. The new covenant is based on God's promise to us, and that promise is God's word, and God's word lasts forever. The new covenant is predicated on God's faithfulness to us, and that is without end, perpetual. The book of Hebrews chapter 8 is not talking about the 10 commandments being abolished. The main context is superiority of Jesus as a high priest in heaven over earthly Levitical priests, superiority of Jesus' ministry in heaven over ministry of Levitical priests here on earth. I also believe that the author of the book of Hebrews would see the pain and sorrows of new Christian believers knowing what their ancestors had done. And the author of the book of Hebrews was telling them to trust Jesus, believe in his life, death, and resurrection, and then Jesus will give them rest. And then those painful memories would soon go away. Ladies and gentlemen, we have a high priest in heaven. We have our advocate in heaven. And we have our mediator in heaven. He is the Son of Man, a heavenly figure who is granted authority, glory, and sovereign power by the Ancient of Days. We are now entered into a marriage relationship, covenant relationship with God. He examines our actions, our faith, how we praise and worship the Lord the Sabbath. The big question for us is, does our faith in Him is worth His precious blood that He shed for us? Mga kapatid, there is a marriage ceremony coming up, exchanging of wedding vows. Are we ready? And are we in a position to say, I do? Maraming salamat po. So dako naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Samuel Tahuda ng MCGU.
your time start now, bro. Okay, maraming salamat. So, ang tinitindigan ng ating kausap no na hindi naman tipan yung nilumad dyan, hindi daw yan 10 utos, no? Kasi wala naman daw yung salitang tipan sa Hebrews 8:13 sa original. Pero nung tinanong natin doon sa pinagkuhanan niyan, which is yung sa Jeremiah, itanggap naman pala niya na merong tipan na binanggit doon na kung saan ang Diyos ay gagawa ng bago. Kaya, kumbaga parang na rin minalian niya yung sarili niya, di ba? Doon sa pagsabing hindi tipan yan, dahil nandun naman pala yan sa pinagkuhanan. At ito pa sabi niya, Ten Commandment itself is not tipan daw, yung Ten Commandment. Pero ayon sa ating nabasa, no, ipinahayag sa Diyos yung tipan. Yung tipan na pinahayag, pinapasunod sa kanila. At yun ay ang 10 utos, Deuteronomio 4:13. Kaya napakaliwanag po, no, talagang natindigan natin, itayo natin, na yun pong tipan na niluma dyan, ay ang 10 utos. No? At saka sabi pa niya, no, yan daw ay kasama sa wedding vows. Pero siya rin may sabi na nakipaghiwalay ang Diyos, di ba? Nag-agree naman siya doon sa sinabi ko, na nakipaghiwalay ang Diyos doon sa kanila. So, ikaw ba na nakipaghiwalay doon sa iyong asawa, yun pa rin bang mga vows mo sa inyong kasal ang susundin mo? Hiniwalayan mo na nga di ba? Hiniwalayan mo na tapos susundin mo pa rin yung vows, no? Wala ka na sa nun, kung yun pa rin sinusunod mo, bakit ka ba nakipaghiwalay kung yun pa rin ang susundin mo? Kaya ka nakipaghiwalay, di ba? Dahil yung mga vows ninyo, hindi na nasunod. Di ba? Kaya kung ano man yung mga napagkasunduan ninyo yun noon, hindi na yan yung tutuparin ninyo ngayon. Kasi nga, hiwalay na kayo. No, dapat maintindihan na natin kausap yan. Kung ano ba yung consequences pagka nakipaghiwalay. No? Magiging void lahat, magiging obsolete lahat yung mga napagkasunduan ninyo dahil naghiwalay kayo. Kaya dyan na po to, palpak pa rin talaga po ang SDA. No? Dahil maliwanag po dyan, meron po talagang tipan. No? So itong kaibigan natin, tinatanong ko kung ano-ano yung mga tipan. So hindi niya masitasan yung sinasabi niyang Levitical priesthood. No? Ang pag-uusap po dyan, tipan, hindi po priesthood yung topic ni San Pablo sa 8:13, di ba? So yun pong mga Levita, sila yung nangangasiwa doon sa tipan. Di ba? Sila ang tagapangasiwa sa tipan. So, yung mga Levita, pinalitan din yun. No? At hindi lang yung kanilang administration, kundi maging yung kanilang pinaka-administratuhan, yung kanilang pinangangasiwaan, which is ang tipan. Pinalitan din yun. Kaya nga sabi sa Hebrews 7:12, di ba? Nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan din naman ang kautosan. No? Yung salitang palitan din naman, so, ibig sabihin, yung nangangasiwa at ang kanilang pinangangasiwaan, lahat pinalitan. Di po ba? So, doon na ligaw ang mga SDA, no? Hindi nila naintindihan yung mga sinasabi ni San Pablo. Dahil, unang-una, wala nga po silang kumbaga, wala silang kaalaman kung ano talaga yung mga tipang binabanggit sa Biblia. Hindi nila alam yun, no? Kaya hindi nila matukoy kung ano yung tipan na ibinigay sa doon sa pagkalabas sa Ehipto, di ba? Nung tinatanong ko kanina, meron ka bang sitas na yung Levitical priesthood, tinawag na tipan, walang maibigay. Di ba? Wala siyang maibigay na yung Levitical priesthood, tinawag na tipan. Di ba? Tapos sabi pa niya, yun lang sa pangutos, moral law. Palpak talaga Wala naman sa Biblia sinabing moral law yan 10 commandments ang tawag dyan, hindi 10 moral laws. Na wala kang mabasa 10 moral laws. Ito kasi sila gumagamit sila ng mga terminong palpak para may palusot yung mga araw nilang palpak din. Pero kapag sa atin babangga, hindi talaga lulusot yan, no? Kaya sa gabing ito po, no, talagang natayo po natin yung tema natin na kung saan yung tipang ni Loma sa 8:13 ay walang iba kundi yung 10 utos dahil yun lang ang nag-iisang tipan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita pagkalabas nila sa Ehipto. Kaya aralin tayo ng context minsan, no? Aralin natin buo yung sinasabi nila. Sabi nga, Awit 119 verse 160, ang kabuuan ng yung kabuuan ng yung salita ay katotohanan. So titingnan mo yung konteksto. Ang sabi, saan daw ibinigay? 'Di ba? Pagkalabas nila sa Ehipto, 'di ba? Nung nasa na sila doon ibinigay, kailan, 'di ba? Pagkalabas, no? Sino binigyan? Mga Israelita. So yan tatlong punto na yan, alamin mo lang yan, 'di ba? Ano yung tipan binigay pagkalabas nila, 'di ba? Ano 'yun? Wala silang alam diyan, no? Dahil mari alam lang nila pero kumbaga nila ba? Ini-ignore nila kasi sumasalungat kasi yan sa kanilang doktrina, no? Gayon pa man, no, hindi po yung doktrina nila ang dapat na sundin kundi ano yung nakasulat sa Biblia. At maliwanag po sa Biblia, ang tipan, no,
ay 10 autos no na niluma na meron ng bagong nakapalit buti at mas magaling. Diyan natatapos ang debate natin between MCGU and Seventh-day Adventist Church. So bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng mga manonood at makakapanood pa nito. So Bro Sam, mauna ka bro. Okay, maraming salamat po na sa mga haters po natin dyan sa live, sa mga kaibayo natin, at sa mga ano naman natin dyan. At sa mga gusto pa pong makaalam dito sa mga aral na sinasampalatayan na ng MCGU, ay maaari po lamang na sundan niyo ako no, sa aking YouTube channel. I-search niyo lang ang aking pangalan. At mag-subscribe din po kayo dito sa ating Facebook, no, sa Russia TV. Dahil dito po nila live, no, iba-ibang klaseng debate. No, at napakagaling po ng ating moderator dito. Kaya salamat po Mr. Moderator at natapos ang aming debate na matiwasay, no? Walang gulong o walang namang hindi ka nais na mga nakaganapan. Kaya salamat Moderator at sa akin pong katunggali, no? Sa isang maginoong talakayan at salamat po sa Diyos. Yan lang. Okay. At syempre yung Bro Rod, pasalamat bro. Salamat sa may kapal at nangyari ang ganitong talakayan. Salamat kay Brother San sa pagtataguyod niya ng kanyang pananampalataya. Salamat din kay Brother Russia sa kanyang pag-moderate sa amin. At sa lahat ng mga naging bahagi ng programang ito. Maraming salamat po. Ako po ay member ng Adventist Biblical Ministry na pinapamunuan ni Brother Rocky. Pwede po ninyo siyang kontakin kung may katanungan kayo. Ipinopromote ko rin po yung mga programa ng mga kapatiran natin dito, yung Brother Fernando, sa pag-aralan natin. Marami pa po yan para magkaunawaan tayo. Ang ating pong mga paniniwala ay subjective sa aking pagkaunawa. Kaya pang sarili ko lang po, yung mga sinabi ko pong mga kaalaman ko dito ay sarili kong lang kuro-kuro at hindi po ako kinatawan ng Seventh-day Adventist Church denomination. Marami pong salamat sa inyong lahat. Okay, at Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at dito sa ating bagong mga followers din. Maraming salamat mga bro. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin. At marami dito sa ating mga comment mga bro. Hinahamon si Sam. At isa din, hinahamon din sa SDA naman na side. Yung mga kasamahan ni Samuel, mga MCGI ito. sila Ray Pilapil. Shoutout sa inyo, si Albert Hinkel. Shoutout sa iyo bro. Lagi-lagi yan, yung Debaters Convention. At itong ating, gusto ko lang i-shoutout din yung ating mga bagong kaibigan, si Mer Amil Tila, si Raul Santillan, at si Yeral na Jonal, mga bagong followers natin. So, kung gusto nyo maghamon at pwede nyo i-PM yung ating dalawang debater. Nandito si Samuel at si Bro Rod. At suportahan nyo yung ating YouTube channel, Russia TV, ating Facebook group at page. So, napakagandang debate. Maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Na 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 na
na na na na na na na na. Tawagin mo ng hangin hanggang ngayon di na mamaba